Isa sa mga pinagpalang bisita po natin, please welcome the beloved Honorable Vice. At talagang nagabayan yata ho ako ng Panginoon, nakapunta ho ko tayo magkakasama ngayong tanghali. Maraming salamat po. Pastor, Founder, Evangelist, naranasan ko pong matulog sa matigas na sahig. Naranasan kong magutom. Naranasan kong magbanat ng buto. Naranasan kong maglakad ng malayo dahil kulang ang perang pamasahe. Naranasan kong umiyak habang inaalala ko ang mahal kong ina at talagang ako ay inalagaan. Ngunit sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, iisa lang ang lagi kong pagdadasal sa ating Panginoon. Katulad ninyo, sa Kanya ako kumukuha ng lakas para harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Napakaganda po ng testimonial kanina. Tama po yung sa Saudi Arabia, ilang beses na po ako nakapunta. Talaga hong anong hirap. Ito ang aming... marami na rin ng pagbabago. Sa hindi ko sa inyo nakakaalam, ako ang Presidential Advisor for Overseas Philippine Workers Concerned. Minimum sa Saudi Arabia, hindi ko malaman kung yung ating kapatid kanina nagsalita, nakaabot sa minimum na 400 sapagkat ang passport na yon nandun ho sa employer. Isa pang nagawa ho namin, tatrabahuhan. Ano pat ano pa tanunit sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, uli ko nung ako po ay bata, hanggang sa mga
pagsubok na hinaharap ko ngayon bilang inyong pangalawang Pangulo, hindi nawagalang at tumatalima sa salita ng Panginoon. Hindi po ako isang katulad ng isang kandidato sa pagkapangulo, ipinagyayabang pa, hindi ko malaman kung saan mundo ko nanggaling ito, ipinagmamayabang yung kaniyang pinapatay na mga tao. Hindi po katulad ng isang kandidatong pangulo na pinagyayabang na nung tanungin siya kung ilan na talaga ang pinapatay ninyo sa Davao, ang pinatay daw niya ay 700. Ang sagot niya, hindi po, 1,700. At bali pa naman, pumapatay ho sila kay bata, kay matanda. May 4 na magkakapatid na nakatakbo lamang ngayong 5 babae, pinatay din ho nila yon. Meron hong 14 na taong bata, pinagsasaksak, pinagmamalaki rin po nila na ito ho ay pinatay nila. Ako po ay mamumuno po ako na gumagalang sa dignidad ng mga kababaihan. Doon kasing kababaihan, itong kandidatong ito, pinagmamalaki pa niya. Meron isang missionaryong Australiano, nakita niya sa kabaon, ang sabi niya dun sa kabaon, naku, ang ganda pala nito. Dapat ako ang unang non-rape dito. Hindi ko naintindihan yung kandidatong yan, pero hindi po ako gagawa ng mga ganyan. Pamumuno na magandang halimbawa para sa mga bata. Pamumuno na tumutulong at naglilingkod sa mga mahirap. Yan po ang pamumuno na ibinigay ko sa Makati at aking ibibigay sa ating bansa. Siguro marami na ako yung narinig, mga kandidatong kabi-kabila ang ipinapangako. Ang tanong ko lang, ito ba hong mga nangangakong ito? May kakayanan ba hong magpatupad? May karanasan ba ng pagpapatupad? Ako, halos lahat ng aking pinangako sa Makati, nagawa ko. Isang dahilan kung bakit 6 na beses po ako nahalal sa Makati at ganoon ho ang pagmamahal sa akin. Ito hong karanasan, kung karanasan rin lang ang pag-uusapan. Ako ho may pinakamalawak na karanasan sa pamumuno sa ating pamahalaan. 21 taon nga po akong naging mayor ng Makati. Dinatnang ko po doon ang kahirapan ng aking mga kababayan, ngunit sa tamang pamamahala na ingat ko po ang buhay. Inabutan ko ang maraming walang trabaho at sa tamang pamamahala ay yun din ho, nagkaroon ang maraming trabaho ang taga Makati. Pero meron ho ko isang pinangako dahil sa kami kumontik na hong maging bangkarote. We were almost at the verge of bankruptcy. Nung dumating ako na mayor noong 1986, ang pera po ng Makati, 240 milyon lamang. Malapit na kaming mabangkarote. Sinabi ko po sa aming mga kababayan sa Makati, mamumuno ako sa inyo at tinitiyak kong ang ating kabambayan ay aangat. Sa hindi namin sukat akalain, pero sa tamang pamamahala, yung 240 million pesos na may utang pa kaming 200 milyon, nagawa ko po yon nung umalis ako at nagkandidatong pangalawang Pangulo. Yung 240 million pesos ay naging 11 billion pesos. At kaya nga po kami ang naging pinakamayaman sa buong Pilipinas. Yan po ang pamumuno na ibinigay ko sa Makati at aking ibibigay, katulad ng nasabi ko, ibibigay ko sa ating bansa. Ganito ang nagawa ko sa Makati, ganito rin po ang gagawin ko sa ating mahal na bansang Pilipinas. At sa inyong mainit na pagtangkilik at sa biyaya ng Panginoon, yan po ay magkakatotoo. Sama-sama po tayo. Uulitin ko, sa pamumuno po ni Jojo Binay,
aangat ang buhay ng bawat Pilipino, uunlad po ang ating mahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon, beloved Honorable Vice President Jejomar Binay. Purihin po ang ating pong pinakamahalap. Napakadakila po ng ating pong mahalap ng sus, glory to God. Binigyan po ang ating pong beloved Vice President ng dakilang pribileyo po upang sila po'y makaparito po sa buong katotohanan sa tunay na gawain po ng ating pong pinakamahalap Panginoon. Glory to God. God bless you po, beloved Vice President. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sus. At